Okay, magandang tanghali po. This will be our March 4, Dark and Light Side of Life. Alamin natin, ano ba yung magiging problema natin? Saan ba galing yung problema? This is episode 233. So, kukuha tayo dito ng tatlo mamaya, tapos tatlo din dito. At advanced reading po ito, general reading po. So, gustong mag-book ng full private reading, mas mainam po dahil sarili nyong vibration ang masasagap natin. Dito tayo. Unang problema, the King of Cups. Hala. Pangalawang problema, the Chariot. And pangatlong problema, the Five of Pentacles. Iyon. Ito yun. Di ba? Kasi kapag sinabi nating the King of Cups, ito yung taong nagmamahal sa'yo. Kasi general reading ito. So, ibig sabihin, posible na babae na nagmamahal sa'yo, or ito yung tao na tunay at wagas na nagpapahalaga sa'yo. Ngayon, yung pangalawang baraha is Chariot. Meron kang inumpisahan na kailangan mong tapusin dahil ito ang nagdudulot ng problema mo sa Five of Pentacles. Ibig sabihin, posible na ito yung dahilan kung bakit ka na barang nakulam na sumpa, nagayuma, nalugi, nasaktan, hiniwalayan, nagkasakit, nagkaroon ng maraming kaaway, maraming alitan, at maraming kamalasan sa buhay. Tingnan natin dito Una, Eight of Cups. Ito yung pagsisisi at tinalikuran ka. Pangalawa, the Knight of Pentacles. And pangatlo, the World. Diba mabigat? Mabigat. Ibig sabihin, may dalawang tao sa buhay mo. Yung isa, posible kaedad mo or mas may edad sa'yo. Yung isa, mas bata sa'yo. At committed ka or in a relationship ka nang sinimulan mo ang isang tao pa. At ito yung nagdudulot sa'yo ng problema ngayon na posible itong totoong nagmamahal sa'yo ay tinalikuran ka, iniwanan ka, hiniwalayan ka dahil dito sa tao na mas bata sa'yo. At ang masama pa, dahil buong mundo alam ang kwento, or posible na gumuho ang mundo mo simula nang umalis itong una sa buhay mo. Alam nyo kasi hindi mo naman talaga mararamdaman kung ano yung halaga niya hanggat nasa tabi mo pa. Doon mo na ito malalaman kapag lumipas na yung isang taon, di ba? Na ganun pala kalaki ang naging bahagi niya sa buhay mo. Na kahit ilang tao yung ipagpalit mo, ilang tao yung kaharap mo, pagdating mo sa kwarto mo, bago pumikit ang mata mo, siya at siya pa rin. Di ba? Lalong-lalo na kung yung location or bahay or trabaho na nandun ka, marami kayong memories together. Nakakawalang gana, 'di ba? Nakakatamlay, nakaka-depress, nakaka-anxiety, yung ganon. Kasi alam mo na simula nung umalis yung taong yan sa buhay mo, simula nung iniwanan ka, tinalikuran ka, lahat nasira. Dito dahil sa Five of Pentacles. This is not just losing the opportunity of your life, but losing the person who loves you the most, who cares you the most, at losing pati yung swerte mo, at bumagsak ang lahat. Ito yung sinasabi na parang gumuho mundo mo. This is the world. Gumuho talaga. So kung ayaw ninyong mangyari ito, lagyan nyo ng protection ritual ang relasyon nyo, magpa-cleansing ka, at habang maaga pa, gumawa ka ng ritual na kapag nabuking ka, hindi siya magagalit, hindi siya hihiwalay sa'yo.
Yun yung pinakamainam doon, na proteksyonan mo habang kaya pa. Dahil alam mo na may pagkakamali ka, alam mo may pagkukulang ka, pero dahil sa mas gusto mo siyang nandyan sa tabi mo kumpara sa isa, proteksyonan mo habang kaya pa. Lalong-lalo na ngayon, papunta yung First Tuesday. Kapag may mga tao kasing ganyan, talagang ginagamit nila yung kahinaan na yan para mawalan ka, para mapilayan ka, mahirapan ka, masaktan ka. So kung ayaw nyo mangyari yon na gumuho ang mundo nyo, ayaw nyo mangyari na iwanan kayo, talikuran kayo, iritual nyo habang kaya pa. Ganon din po yun sa buhay. Kapag ikaw ay nabarang, no, nakulam, nagayuman, habang maaga pa, ipagamot mo na. 'Di ba? Kapag na-stroke, 'di ba, lahat-lahat naman gagawin mo, itatakbo mo sa ospital eh. Sa spiritual side, dapat ganon din. Gawin mo, wag mong i-delay. Dahil mas mabilis ang kalaban kesa sa'yo. Okay? So, proceed tayo sa real talk natin. Maraming salamat po. Message lang po kayo sa gustong magpa-reading at magpa-ritual ngayon, bago ang First Tuesday. Thank you po.